Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Martes, araw ng Martes or Tuesday, March 18, 2025. Napanood po natin ang interview kay John Vic Remulla, I think with the Pinky Wave, kung saan inamin po niya na yung pagpahuli kay PRRD at pagpadala ng madalian sa The Hague, Netherlands ay plinano ng core group at ito ay binubuo ng apat: si Pangulong Marcos, si BBM, si National Security Advisor Eduardo Anyo, si Defense Secretary Gibo Chodoro, at DILG Secretary si John Vic Remulla nga. So ito po ay tahasan inamin ni John Vic. Ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang implication nito? So ibig po sabihin diyan, sa kabila ng paulit-ulit na pronouncement ni PBBM na hindi makikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC sapagkat wala na nga jurisdiction ang ICC. Nevertheless, pinagplanuhan nila ang pagpahuli kay PRRD and immediately sending him to ICC. And take note, ginawa yan even after a petition before the Supreme Court was filed. So, ibig sabihin, sadyang minadali ang pagpadala sa Netherlands upang hindi o bago pa maka-aksyon ang Supreme Court doon sa inihain ng mga abogado ni PRRD na TRO at prohibition na huwag na siyang mapadala sa The Hague, Netherlands. Katunayan, ang ginamit pa nga na eroplano ay pribado chartered airplane na di umano, sabi ni John Vic mismo, ang nagbayad pa ay ang opisina ng Pangulo. In other words, talaga pong plinano nila ito ng husto upang masigurado na mahuli at may padala upang litisin sa ICC ang dating Pangulong PRRD. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, of course, this is the height of treachery, pagtataksil sa bayan, sa sambayan ng Pilipino, sapagkat isinuko po ng Administrasyong Marcos sa tulong ng core group na ito ang soberenya ng Pilipinas. Ito po ang pinakapangit na bahagi dito. Yung mismo ikaw na gobyerno na dapat magprotekta sa mamamayan mo, ikaw pa mismo ang nagpahuli at nag-deliver doon sa ICC upang litisin at hatulan doon. Masama po ito. Kumbaga nakakahiya at talaga pong nakakagalit, nakakamuhi. Bagkat even assuming that there are really criminal liabilities on the part of PRRD in relation to his war on drugs,
dapat po dito siya nililitis sa ating hukuman because our court is perfectly functioning. Our judicial system is functioning. Kung sasabihin nila, hindi, ma-impluwensya si PRRD kaya ma-impluwensyahan niya ang hukuman. Hindi po totoo yan, kalukuhan, sapagkat ang nakaupo, ang nasa administrasyon ay mismo itong bangag na Pangulo. So, mas kaya niya, mas may kapangyarihan siya na impluwensyahan, kung totoo man na na-impluwensyahan nga ang ating judicial system. Wala pong sapat na justification to justify kung bakit siya pinadala ng bangag na Pangulo sa ICC. Wala po, maliban doon sa katotohanan na talagang gusto lang nilang alisin sa landas nila si PRRD at si Inday Sara. Kung kaya meron din nakaambang impeachment case kay Inday Sara. Ngayon po, alam mo naman, alam niyo po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang utang na loob ay napakahalaga sa kultura ng Pilipino. At alam naman natin kung ano ang dapat na tanawin ni Pangulong Marcos kay PRRD. Ipinalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani. Hindi siya mananalo bilang presidente kung hindi dahil kay Inday Sara. And yet, nagawa niya ang pagtaksilan, hindi lamang ang mamamayang Pilipino, kundi o bagkus higit lalo si PRRD, ang mga Duterte as that. Si Anyo, he was the DILG secretary during the administration of PRRD. Ganon din po si Gibo Teodoro. Ang pagkatanda natin, yan na rin ang defense secretary noong panahon ni PRRD. At ito naman sa Remulla, kahit papaano, to a certain degree, maganda naman ang pakikitungo ng mga Duterte sa mga Remulla. But then, nagawa nila yung planuhin na ipahuli, ipagkanulo si PRRD doon sa ICC. So ano lang po, ano ang ibig sabihin niyan? Makikita natin na talagang dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan, sa bahagi ni PBBM, at marahil dahil sa malaking suhol na pera o kapangyarihan din, sharing with power, kay Gibo Teodoro, kay Anyo at kay Remulla, nagawa po nilang pagtaksilan si PRRD. Bagamat alam nila na malaki ang nagawa nito sa ating bansa. So, ganun po kasama itong mga bumubuo ng pork group na sinasabi ni Remulla. Masama po. Walang kasing sama ang kanilang ginawa. Hindi lamang kay PRRD, bagkus pati na sa sambayanang Pilipino. Because to a certain degree, this is surrendering to the ICC, the sovereignty of the Filipino people. At ang masakit po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, PRRD was not accorded his right under the Constitution. And even the rule of the ICC was violated. Sapagkat ayon nga sa umiikot na
Article 59, nagsisirculate sa social media itong Article 59 of the Statute of Fruit. Ano po ang sinasabi doon? Na kapag ang isang tao hinuli in accordance with the warrant of arrest issued by the ICC, ang dapat mong gawin, yung taong inaresto should be brought to the competent judicial authority, meaning the court of the local state kung saan hinuli yung tao. So, pakikita mo, dadalhin mo sa doon with all his rights under the constitution, the local constitution, the constitution of the local state, being accorded to him. At una nga po dyan yung the right to counsel. Ano po ang gagawin ng local court o ng competent judicial authority? There should be a determination as to whether in fact the accused is arrested in accordance with law. First, in accordance with the local law of the state. And of course, secondly, whether there is really that warrant of arrest issued by the ICC. So, kailangan ma-determine na muna yun. At pag na-tiyak yun, na-determine ng local court, that would be the time that the person should be sent to the ICC. Pero dito, alam po naman natin na hindi nangyari yun. He was not accorded with his right to counsel. Mula nang hinuli siya sa airport, hindi pinapasok. Yung mga abogado niya, sila Atty. Torion, Atty. Bilio, at kung sino pa. Si Mitchell Dea, kung kaya naroon yun, dahil kasama niya galing sa Hong Kong. But dapat yun, sapagkat there was a demand on the part of Atty. Bilio and Torion being the official counsel of PRRD. Dapat pinapasok sila. Then, dapat hindi po sa Villamor Air Base dadalhin sa isang regional trial court dito sa Pasay City. Kasi alam naman natin yung terminal, yung airport is within the territory of Pasay. So dapat doon nila dinala para ma-process, ma-comply yung requirement as provided for under Article 59 of the Statute of Rome. That was assuming na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero kasama dapat yun sa i-determine ng local court. Mayroon bang jurisdiction ng ICC? Kasi kung wala, hindi na pwedeng ipadala. At dapat hinintay nila kung anong magiging desisyon ng RTC. Hindi ipadala agad. Piliting isakay sa eroplano papuntang The Hague. Hindi po dapat, especially so that at that point in time, around 4:30 na i-file na sa Supreme Court yung TRO na ipinail nila Atty. Torion, praying the Supreme Court to issue a temporary restraining order para huwag maipadala, na huwag ipadala sa dahig si PRRD. Alam nila yung kasi nasa binapalita naman. Yet, pinadala pa rin nila. In fact, nagmamadali sila. Yun talaga ang plano nila na bago mag-aakto ang korte, wala na dito si PRRD. Nagbibiyahe na papuntang dahig. Ang purpose noon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
to make it moot in academic. Big sabihin, sasabihin ng Supreme Court na dismiss na yung TRO case kasi useless na yan, nadala na. So wala na tayong pipigilan pa na huwag ipadala kasi napadala na. So yun ang purpose talaga nila. Kaya may nadali ni Marvel at ni Tory yung pagpapadala. Kasi itong si Marvel at si Tory as the PNP chief and si IDG chief, sila yung implemento ng core group upang maipatupad yung kanilang plano na may pahuli si PRRD at may padala sa Rome o sa Dahig. Yun po talaga ang purpose nila. So in other words, ito ay pambubudol sa sampayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, umasa tayo na itong mga bagay na ito ay makita din. The ICC should take judicial notice of this violation committed by the government, violation of this Article 59 tungkol sa paano ipapatupad ang warrant of arrest. Sapagkat kung ang ICC po will take notice of these violations, so pwede pong sabihin nila ibalik yan because wala pang jurisdiction ang assuming hindi natin pinag-usapan dito yung warrant of arrest. Walang jurisdiction ng ICC over the person of PRRD because ICC as a court cannot acquire jurisdiction over the person of PRRD when the arrest is illegal. Sabi nga ni Secretary Villaldia, kidnapping ang ginawa ng pamahalaang Pilipinas para maipadala sa ICC si PRRD. And the court, the International Criminal Court, cannot acquire jurisdiction over the person who was kidnapped because the process of arrest as provided for under Article 59 of the Statute of Rome was not complied with. So, ibig ko sabihin, walang jurisdictions ang ICC sapagkat hindi mo pwedeng kidnapin ng tao. Tapos sabihin, ito na po yung akusado na nakademanda sa korte mo. Kailangan i-determine mo na legal ba yung pagkakadala sa kanya doon sa korte. Dahil kung illegal yan at hindi kinilala ng korte ang illegalidad niyan sa kabila ng malakas ang ebidensya na talagang illegal, mismo ang korte is violating its rule sapagkat walang due process. The court as the paragon of justice, dapat ito ang unang kumikilala kung lahat ng mga hakbang ay sinunod ba ayon sa batas para ma-acquire niya o magkaroon siya ng kapangyarihan na litisin yung tao na ito. So, sana po, we hope na pag-ukulan ng ICC yung mga aspeto na yan sapagkat try to imagine it, ang hearing ay sa September pa. It's about 6 months more or less. April, May, June, July, August, September, 7 months pa na nakakulong si PRRD doon. Nakuntusin, wala pala namang jurisdiction
ang ICC. So itong mga aspeto na ito dapat makita. By the way po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, we salute the Solicitor General Minardo Guevara sapagkat napanood po natin sa balita na itong Solgen ang sabi sapagkat naglabas nga ang kautusan ng Supreme Court sa gobyerno na ipaliwanag tungkol doon sa habeas corpus case na ipinail ng mga anak ni Duterte. Ang dapat na tumayo, ang magbigay ng paliwanag yung Solgen, si Solgen Guevara. Bakit po? Sapagkat ang Office of the Solicitor General, OSG, is the official counsel of the government. So it is incumbent upon the OSG to file the explanation in compliance with the order of the court. Ano yung comment nila tungkol doon sa habeas corpus na ipinail ng mga anak ni Duterte. Yung kaso po ng habeas corpus, parang hinihiling mo sa korte na utusan yung mga kumidnaps sa kay PRRD na dalhin ipresenta sa PRRD sa Supreme Court para makita kung buhay pa siya at ipaliwanag anong legal na pasihan, bakit mo siya hinuhuli. Yan po yung kaso ng habeas corpus. At ang tatayong abogado ni Marcos na mga nagpahuli sa kanya ni Marvel, kasi itong mga respondent si Tory, si Remol, si John Beck, dapat ang abogado nila si OSG o si Solicitor General Guevara. Pero ang ginawa ni Guevara, nag-submit siya ng manifestation. Sabi niya sa korte, pinaalam, pag sinabi manifestation, you inform the court. Ang sabi ni Guevara, consistent with the stand of the Solicitor Generals of the Office of the Solicitor General that the ICC has no jurisdiction over the Philippines because we had already withdrawn as member of the Statute of Fraud. So we cannot effectively represent the respondents because it is against our stand. Ano ang stand ng OSD? Wala namang jurisdiction ang ICC. So, kung tatayo si Guevara na abogado ng gobyerno, ipipilit niya na tama ginawa ng gobyerno para madalhin sa ICC si PRRD sapagkat iyon ang ginawa ng Pangulo, ng core group. So, ipagtatanggol niya yun. Kaso sabi nga ni Guevara, naniniwala nga kami na walang jurisdiction ng ICC. Bakit natin siya ipadadala doon? So, ito yung posisyon ng OSG. Hindi namin kaya silang ipagtanggol sapagkat ang ginawa nila ay kontra doon sa paninindigan ng OSG na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat hindi naman tayo membro. Nag-withdraw na tayo as member of the Statute of Fraud o Statute of Rome. So, ano po mangyayari dyan? Mapipilitan sila kumuha ng kanilang private lawyer kasi hindi nga nila magagamit ang OSG. Ang tanong, pwede bang pilitin na presidente ang OSG o ikaw ang nasa batas, ikaw ang abogado ng gobyerno? Whether you like it or not, ipagtanggol mo kami. Well, we believe that it cannot be done. Bakit po? Sapagkat ang OSG as
an office as an official council of the Republic of the Philippines. Ang function niyan is discretionary. Ano po ibig sabihin ng discretionary? As a lawyer, mayroon kang discretion para kung ano ang pananaw mo in reference to law of a certain issue. Para kang piskal na hindi ka pwedeng pilitin na, ito, sampahan mo ng kaso kung sa pananaw mo, ikaw na piskal, wala namang kasalanan to. So, ganito din yan. Kung sa tingin ng OSJ, walang jurisdiction ang ICC based on his legal appreciation of the facts. So, he cannot be compelled na itong tao na to, dahil gusto ng gobyerno, i-deliver mo sa ICC. Ikaw mismo na abogado, nagsasabi ka, wala nang jurisdiction yan dito, wala kapangyarihan sa atin yan, pati i-deliver natin yan. So we believe that hindi pwedeng mapili ang OSD na tungkulin mo to, pilit mo kami ipagtanggol kasi itong ginawa namin. We believe that cannot be done because of the discretionary function of the OSG as official council of the government. Pag sinabi mo kasing discretionary, depende yan sa kung ano ang interpretasyon ng isang abogado sa isang issue in reference to a particular law at issue. So, kung sa kaso na ito, ng PRRD, sa tingin ng OSG, walang jurisdiction ng ang ICC, hindi siya pwedeng pilitin para ipagtanggol sila presidente, yung core group na yan o lahat ng mga nagdala kay PRRD doon sa ICC, ipagtanggol ni OSG. Hindi pwede. Nasabi niya, tama yung ginawa nila na ipadala sa ICC, Mr. Supreme Court. Hindi pwedeng pilitin si OSG kasi nga sa pananaw pa lang niya, mali na yun dahil walang jurisdiction ang ICC. So we commend the stand of the OSG tungkol dito. Ang dapat nga talaga yan, bago ginawa ng nila Marcos, una nilang kinonsulta ang OSG being the official council of the government. Mr. OSG, bago dapat nila ipahuli, kinonsulta nila ang OSG. Ikaw bilang lawyer ng gobyerno, ano bang masasabi mo, may papayo mo sa atin, sa amin? Dapat bang ipadala si PRRD sa ICC o hindi? Ay di sana nabigyan sila ng paliwanag ng OSG na hindi pwede yan kasi hindi na nga natin kinikilala ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas due to the fact that we are no longer a member because we had withdrawn as member thereof last March 2019. So dapat ganun po ang ginawa nila. Pero hindi. Dahil lang sa kanilang sakim na layunin na maalis sa landas nila si PRRD, ayun, minadali nilang ipadala. So ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang issue dito. At dapat hindi bitawan ito ng sambayan ng Pilipino. Dapat po subaybayan natin ito nang sa ganon makita natin o masubaybayan natin upang malaman natin kung ang karapatan ba ni PRRD as the former President of the Republic of the Philippines is being complied with, is being accorded to the President. Kasi imagine kung hindi po maibigay ang makarapatang legal sa dating Pangulo, how much more sa isang
simpleng Pilipino na basta aakusahan na lang ng mga bagay na maipadadala ka sa abroad, doon ka litisin, doon ka parusahan. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Dito, what we are fighting for here is no longer personal to PRRD. It is more than that because what we are after for is to preserve, number one, to preserve our sovereignty as an independent country. That is the first one. The second one is the government should protect every citizen from any foreign interference or persecution. Napakasama po kung mismo ang gobyerno natin dahil lang sa sakim na layunin ng iilan ay sila pa mismo ang magpapahamak, magpapadala ng ating kababayan sa abroad para doon litisin, doon natulan at doon na rin mamatay. Nakakalungkot po yan. Lalo na po sa kaso ni PRRD. Imagine 80-year-old naglingkod ng tapat sa bansang ito. Kitang-kita naman ang kanyang ginawa para sa bansang ito. Marami tayong nagpapasalamat sa ginawa niya. Ilan lang ang galit. Yung mga directly affected na sa mga ginawa niya. Itong mga poser, mga adik, mga kamag-anak ng poser at adik na napatay. Well, naturalmente na magalit sila. Pero, sabi nga, choice nila yon. At may tungkulin ang gobyerno na protektahan ang majority from this very, very few group of the society. Kung yung mga tao na yan ayaw sumunod sa batas at dahil sa kanila napapahamak ang majority, well, dapat lang talaga sila i-sacrifice kung kinakailangan. Anyway, choice naman nila yun. Because we cannot tolerate it happen. Yung mga adik na yan, hindi natin pwedeng payagan na pumatay ng mga inosente. Di baling sila na lang ang patayin kung kinailangan. Kung nabalitaan niyo po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, just last week, isang public school teacher dyan sa Las Piñas, pinagsasaksak ng 45 na saksak ng kanyang asawang adik mismo sa faculty room ng eskwelahan. Kung hindi yan adik, hindi niya magagawa yan. 45 na saksak ang tinamo ng kanyang asawa mismo doon sa school na pinagtuturuan niya, pinuntahan ng kanyang asawa. At siguro, dahil asawa, pinapasok ng gwardiya. At siyempre, hinayaan mag-usap sila, pero suddenly, bigla na lang, pinagsasaksak na ng adik na asawa, yung kanyang asawa, patay. So this is the menace of drugs. Kaya nga si Pangulong Duterte galit na galit sa mga drug posers na karamihan pati ay mga ma-influensyang tao sa Pilipinas kasi mayayaman. Pero sa panahon nitong si Marcos, ginawa pang bayani itong mga drug posers, mga protectors ng droga. Naririnig na natin sa balita, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong taga Iloilo na si Bilog na nakasuhan ng administratibo, tinanggalan dahil napatunayan na ito ay kasi mayor ito, hindi ko alam kung sa Iloilo City, sinampahan ng administrative case kasi tumakas ito kaya hindi nasampahan ng kriminal. Pero administrative case nasampahan, natanggal sa pagka-mayor. Akalain mo binigyan ng clemency ni Pangulong PBBM.
Nakita naman natin yung hearing sa Quadcom. Ang mga testigo, yung mga convicted drug pushers, drug addicts, laban kay PRRD. Just for them to be able to get evidence against PRRD in relation to his war on drugs. At ibinigay yan sa ICC. At iyon ang ginamit ng ICC para maging ebidensya laban kay PRRD. So, imagine ang ginawa nitong gobyerno ni Marcos para makapangalap ng ebidensya. Yung Congress through the Quadcom, sila ang nanghalap ng ebidensya. Kinuha sa kulungan yung mga convicted posers, convicted addict, nag-testify at based on their testimonies, pinadala sa ICC. Tapos yun may nang gagamitin kay PRRD. Try to imagine, naturalmente itong mga tao na to, talagang they would testify against PRRD kasi nga naipakulong sila dahil sa war on drugs na PRRD. Yan ang katotohanan. Pero kung tutusin, you should not believe these people because their testimonies are tinted with incredibility. Hindi makatotohanan yan. Mga drug addict, mga drug pushers at addict nga naturalmente, magsisinungaling talaga yan. Laban sa Pangulo na nagpakulong sa kanila. Yung mga pulis na ayaw sumang-ayon sa gusto ng Quadcom, kinukontempt. Kaya yung mga natatakot, katulad ni Garma, babaliktad talaga. Magtitestify against PRRD para huwag ikulong. Si Grijaldo na nanindigan sa katotohanan, balita ko hanggang ngayon yata nakakulong pa rin sa Congress, sa lower house. Ganito po ka-oppressive, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang administrasyong Marcos. Si PBB, mas masahol pa po ito sa administrasyon ng kanyang ama nung martial regime. At dito nanggagawa po ni PBBM yung gusto niya na utusan niya mga high-ranking officials katulad ni Gibo, ni Remulla, ni Anyo, at ni Marbel, ni Tory at ng iba pa because of money. Nasusuhulan ng malaki. Katulad din naman ng Kamara. Nasusuhulan ni PBBM with people's money. Itong mga tao na ito upang magawa ang gusto niya na manatili sa una maalis ang mga Duterte sa kanyang landas upang manatili sila sa kapangyarihan even beyond 2028. Yan po ang katotohanan. Kaya ang ating pong kahilingan sa sambayan ng Pilipino, huwag po tayong titigil. Let us be vigilant. Sa kabila ng pananakot ng NBI na hulihin ng mga vloggers, huwag po tayong matakot. Dahil pag tayo po matakot, mababalot sa kadaliman ang ating bansa. Kawawang-kawawa po ang higit na nakakarami na kanilang aapihin upang sila ay manatili sa kapangyarihan habang buhay. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinasabi nga natin dito, ang solusyon na nakikita natin, mag-people power, ilunsad ang itsatis at patalsikin ang bangag na Pangulo. I-install si BP Inday Sara as new president at magdeklara po siya ng revolutionary government para matanggal lahat itong mga tauhan ni PBBM na kaya niyang suhulan upang magawa ang lahat ng kagustuhan ng bangag na Pangulo. Pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.